Ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol po kay Satanas, kung paano siya ginawa ng Diyos at kung paano siya nagiging Satanas. Basahin po natin dito sa Ezekiel 28 verse 13. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardyo, ang tupasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang jaspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. ang pagkayari ng iyong pandireta at iyong mga plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ang sabi ng Diyos, siya daw ang bato, mahalagang bato na ang iyong mga kasuutan, na ang kayang kasuutan daw ay kasing ganda ng onyx, jaspe, diamante, pagkagawa sa kanya. Kaya siya kasi ang pinaka founders sa lahat ng mga anghel kasi na ginawa, at siya ang pinaka mataas, siya ang pinaka magandang damit. Sa 14, ikaw ay pinahirang kirubin na tumakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Itinatag daw siya ng Diyos. Itinaas siya sa pinakamataas na bundok, ngunit at pinahiran pa siya ng kirubin, ngunit si Satanas ay nagmamanhik manaog. Ibig sabihin ay bumaba siya dahil sa kanyang ginawang pagkakamali. Binaba siya ng Diyos dahil sa mga mali na niyang ginawa. Sa 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nasakdal daw siya ng ginawa siya. Ibig sabihin na malinis. Tulad ng bata, nung isinilang siya ay talagang perfect, malinis at walang dungis. Ngunit nasumpungan daw siya ng kalikuan. Ibig sabihin gumawa siya ng mga pagkakamali. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumakip ng kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Dahil daw sa kanyang pagkakasala ay dinahas siya ng Panginoon, inihagis na parang dumi mula sa bundok, at pinahiran sana siya ng kirubin at saka dinamitan siya ng mahalagang damit, ngunit ibinaba siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakamali. Sa 17, ang iyong puso ay nagmataas. Ito na yung kasalanan ni Satanas. Dahil sa iyong kagandahan, totoo naman talaga yung mga pagmakamit na natin, yung mga magandang buhay, o nakikita natin na mataas na tayo ay tumataas din ang ating pride. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Ipinahamak daw niya ang kanyang karunungan, ang kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang kaningningan. Ibig sabihin na masyado na siyang mataas, napahamak tuloy ang kanyang karunungan dahil naisip niya na masyado na akong mataas, magaling na talaga ako, kaya gumawa na siya ng mga pagkakamali. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Na si Satanas daw inihagis dito sa lupa. Ibig sabihin kasama na natin siya. Sa 18, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan,
Sa kalikuan ng iyong pangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanganood sa iyo. Si Satanas daw ay magiging abo dito sa lupa dahil sa kanyang mga kalikuan at maraming kasamaang ginagawa. Kaya si Satanas, sayang ang kanyang pagkagawa sa kanya ng Panginoon dahil ginawa siyang perfect, pinakamagandang kasuutan, dahil sa kanyang kagandahan at kaningningan at karunungan, nagmataas na siya at sumuway na siya sa ating Panginoon. Sa 19, silang lahat na nakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan na nangatitigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Nakatakot-takot daw si Satanas, ngunit hindi na siya mabubuhay pa dahil susunugin na siya ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay dumating, nagsasabi, "Anak ng tao, tinitig mo ang iyong mukha sa Sidon, maghula ka." Kaya sa buhay din natin ngayon, hindi tayo magkakalayo sa pag-uugali ni Satanas. Ang dami nating mga pag-uugali na kasing ugali ni Satanas. Una-una yung pride. Ang ating pride hindi natin kayang ibababa, lalo na pag nakita natin yung tao na mas mababa pa sa atin, hindi natin pwedeng magpakumbaba sa kanya. Yan din yan ugali ni Satanas. Si Satanas kasi nakita rin niya na makapangyarihan na siya, may kagandahan siya ng kasuutan at matalino siya, may karunungan, kaya gusto na niyang pumantay sa Diyos. Doon siya nagkakamali. Hindi niya inisip na siya ay gawa lang ng Diyos. Kaya nung nakita na siya, nasumpungan na siya ng Panginoon na hindi na siya sumusunod sa ating Panginoon, ay inihagi siya sa lupa. Kaya si Satanas, hindi yan siya gumawa ng kanyang sarili, kundi ay isa siyang anghel na ginawa ng Diyos. Nagiging Satanas lang siya dahil sa kanyang mga gawang masama. Hindi na siya sumusunod sa ating Panginoon. Madaling salita, nag-rebelde na siya sa ating Panginoon. Kasi gusto na niyang gaya ng Diyos, na paglilingkuran na siya ng mga anghel. Kaya yun ang nangyayari kay Satanas. Kaya siya tinatawag na ngayon na demonyo, hari ng mga kasamaan, hari ng kalikuan, hari ng mga pagkakamali, at lahat ng mga kasamaan ay nasa kanya.